Hello, magandang araw! Welcome sa panibago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magdi-divide tayo ng fractions. Okay, first example, 3/5 divided by 1/3. Sa pag-divide ng fractions, ang gagawin lamang, imumultiply natin ang dividend sa reciprocal ng divisor. Ito yung dividend, ito yung divisor. So, kukunin natin yung reciprocal ng divisor. Paano ang pagkuha ng reciprocal ng divisor? Ang gagawin lamang ay ipi-flip natin ito. Ibig sabihin, ang numerator na 1 magiging denominator siya at ang denominator na 3 magiging numerator siya. Bale, babaligtarin natin yung posisyon ng numerator at denominator. Okay, yung dividend, 3/5, kukopyahin natin. 3/5. Itong division sign, palitan natin ng multiplication sign. Then, itong divisor, kukunin natin yung reciprocal, i-flip natin yan, magiging 3/1. Okay, so yung divisor na 1/3, kinuha yung reciprocal, binaligtad yung posisyon ng numerator at denominator, kaya naging 3/1. Okay, sunod, imumultiply natin. I-multiply natin yung numerators. 3 times 3 equals 9. At i-multiply din natin yung denominators. 5 times 1 equals 5. Yung answer ay 9/5. Itong 9/5, improper fraction. Mataas yung numerator sa denominator. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. At kapag i-divide natin, yung 9 divided by 5, yung quotient ay 1. Okay. Then, may remainder na 4. Ngayon, isulat natin yung answer. Ang quotient ang magiging whole number. Ang remainder ang numerator. At itong divisor ang denominator. Ito na ngayon yung answer. Next example, let's divide 8/10 divided by 2/4. So, ang gagawin natin kapag magdi-divide ng fractions ay kukunin natin yung reciprocal ng divisor at imumultiply natin sa dividend dito sa first fraction. So, tingnan natin. Itong 8/10, kopyahin natin yan. 8/10. Okay, itong division sign, papalitan ng multiplication sign. At itong 2/4, i-flip natin. Bale, yung denominator na 4, magiging numerator na siya. Yung numerator na 2, magiging denominator. So, ito yung reciprocal ng 2/4. Okay, next, i-multiply natin yung numerators at i-multiply din natin yung denominators. Or, pwede rin tayong gumamit ng cancellation muna bago mag-multiply para mapababa natin yung number. Okay, paano ginagamit yung cancellation? Okay, titingnan natin kung yung numerator dito at denominator dito ay may GCF. Kapag may GCF, i-divide natin sila sa kanilang GCF, ika-cancel. Ganon din dito. Yung numerator dito at denominator dito, kapag may GCF, pwedeng ma-cancel. Or, pwede ring itong fraction na ito, yung first fraction, yung numerator at denominator, kapag may GCF, pwedeng makancel. Ganon din dito sa second fraction. Kapag yung numerator dito at denominator dito, may GCF, pwede nating i-cancel. Okay. Ngayon, tingnan natin yung 8 at 2.
Pwede bang may cancel? Okay, pwede. Kasi may GCF sila. At ang GCF ng 2 and 8 ay 2. I-divide natin sila sa 2. Divided by 2. 8 divided by 2 equals 4. Then, cancel. 2 divided by 2 equals 1. Cancel. Okay, tingnan naman natin itong 10 and 4. May GCF ba yung 10 and 4? Meron. Ano yung GCF ng 10 and 4? 2. Pwede silang ma-divide ng 2. I-divide natin sa 2. 10 divided by 2 equals 5. Cancel. 4 divided by 2 equals 2. Cancel. Meron pa bang pwedeng i-cancel dyan? Wala na. So, i-multiply na natin. Okay, multiply the numerators. 4 times 2 equals 8. Multiply the denominators. 5 times 1 equals 5. Yung answer ay 8/5. Mataas yung numerator sa denominator. Kailangan pa natin itong isimplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. Kapag i-divide natin yung 8 sa 5, yung quotient ay 1. 1 times 5 equals 5. Then subtract 8 minus 5, 3. Okay. Ngayon, isulat natin yung answer. Ang quotient ang whole number. Yung remainder ang numerator. At itong divisor ang denominator. Okay, yung answer ay 1 and 3/5. Ngayon naman, i-divide natin itong 7/12 divided by 3. Yung divisor ay whole number. Kapag ganito yung problem, ang gagawin lamang natin, yung whole number, gagawin nating fraction. Pagkatapos, kukunin natin yung reciprocal ng divisor at imumultiply natin dito sa dividend. Okay, gawin natin. Okay, yung dividend, 7/12. Then, itong 3, gagawin nating fraction. Lalagyan lamang natin yan ng denominator na 1. Sunod, itong divisor, kukunin natin yung reciprocal at imo-multiply dito sa 7/12. Okay. So, yung 7/12, ilagay natin dito. 7/12. Itong division sign, papalitan natin ng multiplication sign. At itong 3/1, magiging 1/3. Bali, babaligtarin lamang natin yung posisyon ng numerator at denominator. So, yung reciprocal ng 3/1 ay 1/3. At, imo-multiply natin. Multiply the numerators and multiply also the denominators. Or, pwede rin gumamit ng cancellation if possible. Pero, sa problem na ito, wala tayong pwedeng i-cancel. Kaya, imo-multiply na natin. 7 times 1 equals 7. 12 times 3 equals 36. Okay. Yung answer ay 7/36. Pwede pa ba natin itong ma-lowest term? May number ba na pwedeng makadivide sa 7 at 36? Meron ba silang GCF? Wala na. So, ibig sabihin, so eto na ngayon yung answer. Another example, let's divide 6 divided by 3/4. Okay, dito, yung dividend ang whole number. Ganon pa rin yung gagawin natin. Yung whole number, gagawin nating fraction, lalagyan lamang natin ng denominator na 1. Okay, yung 6 magiging
6 over 1. Then, itong division sign, papalitan natin ng multiplication sign. At itong divisor na 3/4, i-flip natin. Babaligtarin natin yung denominator na 4, gagawin natin yung numerator. Yung numerator na 3, gagawin natin denominator. Ang 3/4, ang reciprocal ay 4 over 3 or 4/3. Ngayon, magmumultiply na tayo. I-multiply natin yung numerators at i-multiply din yung denominators. Or, pwede rin tayong gumamit ng cancellation if possible. Okay. Sa problem na ito, pwede bang gumamit ng cancellation? Itong numerator at denominator dito, pwede bang may cancel? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 6 at 3? Meron. Okay, ano yung GCF ng 6 at 3? 3. Pwede silang ma-divide sa 3. Divided by 3, divided by 3. 6 divided by 3 equals 2. Cancel. 3 divided by 3 equals 1. Cancel. Okay. Meron pa ba tayong pwedeng i-cancel? Wala na. Pareho na itong denominator natin 1. So, i-multiply na natin. Okay. 2 times 4 equals 8. 1 times 1 equals 1. Yung answer ay 8 over 1. Improper fraction, mataas yung numerator sa denominator, i-divide natin yung numerator sa denominator. At syempre, kapag i-divide natin yung 8 sa 1, yung answer ay 8. Walang remainder. Kaya, yung answer ay whole number lamang. So, yung 8 divided by 1 equals 8. 8 times 1 equals 8. Subtract 0. Okay, di ba? Walang remainder. Yung quotient ay 8. So, eto yung answer. So, yung answer ay 8. Next problem, 3 and 1/2 divided by 5/8. Okay, dito, i-divide natin yung mixed number sa fraction. Yung first step ay i-change natin yung mixed number sa improper fraction. Then, i-multiply natin sa reciprocal ng divisor. I-change natin yung 3 and 1/2 sa improper fraction. Sa pag-change ng mixed number sa improper fraction, i-multiply lamang natin itong whole number at denominator. I-multiply, then, i-add natin yung numerator, at ang answer yun ang bagong numerator. Okay. 2 times 3 equals 6. 6 plus 1 equals 7. 7 ang numerator. At itong denominator, kukopyahin lang natin yan. 2. Okay. So, yung 3 and 1/2, ginawang improper fraction, naging 7 over 2. 7 halves. Okay. Then, itong division sign, gagawing multiplication sign. At ang divisor, 5/8, kukunin ang reciprocal, babaligtarin lamang natin yung posisyon ng numerator at denominator, kaya magiging 8 over 5 yan. Okay. So, eto na. Pwede na tayong mag-multiply. I-multiply yung numerators at i-multiply din yung denominators. Or, pwede rin tayong gumamit ng cancellation if possible. Okay, tingnan natin dito kung pwede tayong mag-cancel. Yung 7 at 5, may GCF ba? Wala. Hindi natin pwedeng i-cancel. Etong 2 and 8, pwede ba natin itong makancel? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 2 at 8? Meron. Okay. Yung GCF nila ay 2. I-divide sa 2. Divided by 2. 2 divided by 2 is 1. Cancel. 8 divided by 2 equals 4. Cancel. Okay. Ngayon,
pwede na tayong mag-multiply. 7 times 4 equals 28. 1 times 5 equals 5. Okay. Yung answer ay 28 over 5. Improper fraction ito, mataas yung numerator sa denominator. Kaya, isisimplify natin. I-divide lamang yung numerator sa denominator. Okay, i-divide natin dito. 28 divided by 5 equals 5. 5 times 5 equals 25. Subtract 8 minus 5, 3. Okay, isulat natin yung answer. Okay, yung quotient na 5 ang whole number. Ang remainder, ang numerator. At ang divisor, ang denominator. Okay, yung answer ay 5 and 3/5. Ito yung answer. Last example, 5 and 3/4 divided by 2 and 1/3. Okay, dito parehong mixed number yung i-divide natin. Okay, first step, i-change natin yung mixed number sa improper fraction. Paano? I-multiply natin yung whole number at denominator, then i-add natin yung numerator. 4 times 5 equals 20. 20 plus 3 equals 23. 23 yung bagong numerator. Then, itong denominator na 4, kukupihin lamang natin yan. Okay. Ganon din yung gagawin natin dito sa divisor. So, imumultiply natin itong whole number at denominator at i-add yung numerator. 2 times 3 equals 6. 6 plus 1 equals 7. Then, itong denominator, kukopyahin lamang natin yan. 3. Ayan. Pareho ng improper fraction. Next step, kukunin natin yung reciprocal ng divisor. Reciprocal ng divisor at i-multiply natin dito sa dividend. Okay, so yung dividend, 23 over 4. Itong division sign, gagawing multiplication sign kasi magmumultiply tayo. At ang reciprocal ng 7 over 3 ay 3 over 7. Binaligtad lamang yung posisyon ng numerator at denominator. Yung 7 over 3, ang reciprocal ay 3 over 7. Next, magmumultiply na tayo. Okay, tingnan natin. Meron ba tayong pwedeng makancel dito? Meron ba? Wala. So, i-multiply na natin. 23 times 3 equals 69. I-multiply din natin yung denominators. 4 times 7 equals 28. Yung answer ay improper fraction, 69 over 28. Kailangan pa natin itong isimplify. I-divide natin yung numerator sa denominator. 69 divided by 28 equals 2. Okay. 56. Subtract 3 and 1. Okay. Okay, ngayon isulat natin yung answer. Yung quotient na 2 ang whole number. Ang remainder ang numerator. Okay, numerator. Ang divisor na 28 ang denominator. Ayan. Yung answer ay 2 and 13 over 28. Itong 13 over 28, pwede pa bang ma-reduce sa lowest term? Hindi na. Kasi wala na silang ibang common factor maliban sa 1.
Ibig sabihin, wala na silang GCF o wala nang number na pwedeng makadivide sa 13 at 28. Kaya, eto na yung answer.